no? Si Baste Duterte kasi ho, mga bossing, alam nyo naman na ilang araw na lang sasapit na po yung hearing ng dating pangulo diyan sa Hague. Siguro ang gusto nilang ipamuka, o tingnan nyo, napakadaming supporter ng aking tatay. Oh, tapos sinasabi ninyo, pumapatay ng tao ang aking ama. O ayan daw po, fight for PRRD. Be here in The Hague. Kasi po yung magkakapatid, mga kababayan, nandiyan na din po si Sir Archie Beroya, yung magkakapatid, hiniling ng dating Pangulong Duterte na kailangan nandoon na sila. No, 4 sila. Sabi nga nung iba sa atin, naku, Boss Mark, alam mo ba, magpapaalam na yan. Grabe kayo sa dating Pangulo, ha? Naku, Boss Mark, tingin ko, ano na yan, susulat na yan ng last will testament niya. Oh, last will niya. Diba? Sabi ko, hindi. Baka gusto niya lang nung full force ng suporta ng kanyang mga anak kapag magkakaroon na ng hearing o pag-hearing niya na sa Setyembre, kaya nandiyan niya mga yan. O, di ba? Ngayon, ang panawagan po ni ni Baste Duterte ay hali daw po kayo, pumunta na daw po sa The Hague. No? Fight for FPRRD. Be here in The Hague. Pinapadalo ni Davao City Acting Mayor, no? Baste Duterte ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court. Kaso kaso Barbie, sabi ni Maharlika, wala na daw, kakaunti na lang daw ang pumupunta dyan. Ano po? Tapos yung mga supporter ninyo, nag-away-away na. Paano yan? Wala na din siguro magpapadala ng humba. Dahil pagka nagpapadala sila ng humba, inuubos daw ni Roque, mga kababayan. Nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Humba pa lang ho yun, mga kababayan, ha? Paano? Paano? Siguro wala nang pupunta dyan, kakaunti na lang. No? Hindi nyo maipapamuka sa ICC na, tingnan nyo, sinasabi nyo mamamatay tao ang aming ama. Pero tingnan nyo, ang dami, malamang ho, ganyan ang eksena niyan, mga kababayan. Tingnan nyo, ang dami namin supporter ho, na sumusuporta at mahal na mahal ang aming ama. Pero wag ka, siyempre alam mo ng ICC, mga boss chief amo sir, na ilang milyon ang tao sa Pilipinas? 119 million? No, plus malapit na tayong umabot sa 120 million, no, mga kababayan. Kung may pupunta na naman na 300, 400, sabi ni Maharlika, hindi daw aabot ng ng 500. Wala, no? Hindi papansinin niya ng ICC. At saka kahit na umabot ng milyon o kunyari umabot ng 60 million ang pumunta diyan sa ICC, yan kalahati ng populasyon ng Pilipinas, baste. Tingin ko hindi pa din papansinin ng ICC no? Sa ICC, para sa kanila, tamang litis lang tayo, tamang imbestiga lang tayo, tamang tanungin natin yung mga testigo, at kayo naman diyan sa kampo ni dating Pangulong Duterte, ano naman kayo? Kumbaga depensa naman kayo. Papakinggan nila lahat 'yan, no? Kasi ho sa ICC, mga kababayan, sa totoo lang po, no? Lalo na paglabas ng bansang Pilipinas, wala hong drama-drama, no? Hindi ho papatos, hindi ho papatol 'yan doon sa mga, nakita nyo, ito ang audience impact namin, napakarami. 400 ang dumalo with matching, takain ng humba. Huwag nyo kakalimutan yung humba ni Roque, Hindi ho papansinin yan. Hindi ho. Wala hong drama sa ICC. No? Rektahan lang po sila. Walang audience impact. Walang, yung kay Greco Bellica, yung may ginawa si Greco Bellica, di ba? Panahon ng eleksyon, sulat daw kay Trump, anak ng tokwa naman yun. Tingin ko, naloko lang kayo nun, no? Tingin ko.
Tingin ko naloko lang kayo no ni Belica. Hindi naman umabot yata yung sulat kay Trump. Hindi naman yata umabot yung sulat kay sino ba yung mga sinulatan daw niya? Si Donald Trump, si Putin daw ho. Tapos yung isa pa, tatlo yung sinulatan eh. Wala yun. Panahon lang ng eleksyon yun. Sana may ibibigay, no? Sana may ibibigay sa kanya na, eto, sulat, no? Sikap ninyo, mamaya sikap ninyo. Ayan, nagko-komento, no? Eto, sulat. Na ibig sabihin, yung inyong sulat kay Donald Trump nakarating, no, sa kanyang opisina. Dapat may ganun na ipapakita sa inyo. Wala ho yun, no? Pang-election lang yun, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, sa ICC, si Netanyahu, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa ICC, mga kababayan, diretso lang yan, no? Imbestiga tayo, ganito. Alamin namin, papakinggan namin yung mga kontra kay Duterte. Papakinggan namin yung mga depensa nyo naman kay Duterte. Ganun lang. Tapos doon, walang audience impact, walang call a friend. Anak ng tinapa kayo, pinapaikot kayo ng mga yan. Di ba? Tuloy ko, pinapadalo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court, ICC sa The Hague, Netherlands. Nagmamakaawa na din, ano? Sabi ni Kap Ninyo, baka bukas magkita kami ni Sir Torre. Ayan, magkakaalaman na. Pa Metro Manila ako tonight. Kanina kausap ko si Sir Torre sa phone, kaya baka magkita kami bukas. Ito'y habang isinasagawa ang confirmation o charges hearing kaugnay ng reklamong crimes against humanity. Yung Inday Sara nga, mga kababayan, nagrereklamo, no? Iilan lang daw po yung testigo doon. Halos ko 40 lang ho yata yung nagrereklamo kay dating Pangulong Duterte patungkol po sa crimes against humanity. Hindi daw po masasabing crimes against humanity yun. Kasi 40 lang daw ho. Kasi yung balita dati, 20,000 to 30,000 yung namatay sa kamay ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte di umano. Tapos ang reklamo ni Sara Duterte, 40 lang ito ah. 4 na po lang ito ah. Paano naging crimes against humanity ito? Yun yung sabi ni VP Sara Duterte. Mga bossing, parang konti lang naman yung 40 na kung sakali, mga matay yung kapamilya. No? Aray ko mga boss. Sa atin mga bossing, sa Pilipinas o sa buong mundo, magkaroon ng 1 o 2 patay o pagpapatay o kung ano man ang mangyari, nategi, tinegi. Madami na ho kapag dumalawa. Di ba? Pag isa na pinatay, hindi na po normal, mga kababayan. Kay Inday Sara daw, 40 lang. Siguro nag-e-expect ng 1,000 talaga yung pupunta. Di po ba? Nag-e-expect ng 1,000 yung pupunta. Kaso konti lang daw, 40. Pinagsama-sama naman din po kasi yun, mga boss. No? Pinagsama-sama ho yun, mga kababayan. At magkakaroon ng isang representative bawat grupo. Fight for your former President, Rodrigo Roa Duterte. Be here in The Hague. We will gather ourselves peacefully and show all the support that we can. Huwag kalimutan ang humba. Baka magwala si Roque. Sabi ni Sir Eseng Mariano, hindi kasi human yung mga didishit na mga demonyong yan. Ang ganda ba? May panaginip daw. Si Rose Wynn. Anyway mga bossing, iwanan na natin tong topic na to at lumipat ho tayo doon sa susunod nating topic dahil yan lagi namin kayong i-update kasi yung kay dating Pangulong Duterte mukhang aabot naman po ito ng 8 hanggang 10 taon. Di ba Tarantaro at Edgar DP? Alisin ko na.